Hello, community! And welcome again sa panibagong edition ng Unfiltered Season 2! At ngayon pag-uusapan natin naman ang isa sa kinakatakutan ba or isa sa mga pinaghahandaan lagi ng isang college students. Ito ay walang iba kundi ang thesis. 'Di ba? 6-letter word, 'di ba? Thesis. So ngayon ay alamin natin kung ano nga ba ang masasabi ng mga kasama natin ngayon dito sa 6-letter word na ito at dapat natin itong bigyang pansin at matutukan. So, for our first question, ready na ba kayo? Hindi. Ready naman. Okay. So, syempre mag-start muna tayo sa pinaka-basic niya. So, sa paggawa ba ng thesis, ano-ano ang mga playlist ninyo? Ako playlist ko usually kasi into upbeat songs. Like, meron ako ditong playlist sa Spotify na may 2022 girl groups. More on, mostly, K-pop, yung mga fourth generation group. Pero nakikinig din ako sa tambay vibes. Like, basta yun. Ako kasi depende sa mood ko pag ginagawa ko yun. Tapos parang ang time na gagawin ko nun is parang gusto ko Taylor Swift, ganyan. So mga Swiftie or depende rin sa panahon, baka pwedeng Ben and Ben, mga ganyan. Para maano ko lang, maset ko yung mood ko. Ganun. Sa akin yung pinakabaduy. Pero ang tugtugan ko talaga para ma-hype ako is yung mga kanta ng X-Battalion. Si Skastakli, ganun. Parang nakaka-hype siya. Kumbaga, imbes na mas tama rin ako. So, dun ang go-to songs ko when doing thesis is yung nakaka-hype talaga. Wala o si Dogs XV. Ako honest to ha, pero ang pinapakinggan ko talaga is Hillsong. Syempre, para magkaroon ako ng strength from God sa paggawa ng thesis ko. Ganun. Kailangan humugot ka ng lakas. Tapos magpapatugtog ka ng mga hip-hop bigla. Ganun. Sample. Para may energy ka naman. Explicit? Oo. Ganun. Hello po. Ay, hello. Hindi, kasi ako, depende ako sa playlist ko. When I feel blessed. Hillsong siguro. Kahit isa lang yung alam kong kanta. Ocean's Love. Hillsong? Ano Hillsong? Oo. Hindi, kipili yun. Tapos, isa ko pa is, syempre, K-pop song, like, particularly, BTS, nakaka-hype kasi sila for some reason ng mga meaning. Tsaka Twice, para hindi na magalit yung katabi ko dito. Hindi namin pa. Ako kasi, pa-demure lang yung playlist ko. Mga soft vibe, girly, yung parang mga na. Wala na akong pake. Basta ba, mga JD, No Erase, mga paligoy-ligoy, ni Nadine Lustre, ganun. Kasi parang nakaka-hype kasi siya. Pag yun yung naririnig ko, parang JD, oh my gosh. Ayun. So, syempre, kailangan natin ng music nga naman, di ba? So, yun. So, ito naman next. Ito very provocative and challenging din yung question para sa ating lahat. Since lahat tayo dito yung mga communication students, sa inyong palagay ba, since communication ang ginagalawan natin, kailangan ba or necessary ba ang thesis subject sa ating course sa communication? Ako naman, for me, necessary naman siya kasi magagamit kasi siya in the future. Bawa, pag may mga gusto kayong pag-usapang topic na gusto mo ng makakuha ng result para yung gusto mong topic na yun, pwede mo ma-improve next time yung kung ano man yung topic na yun. Bawa, anong pwedeng mga magagandang gawing topic sa isang mga vlogs, ganyan. Syempre, hihingi ka ng mga suggestions from your audience. Parang ganun. So, importante kasi ang thesis kasi nga study siya eh. So, yung mga estudyante or ibang mga tao in the future, magagamit nila yun. Makakatulong tayo sa mga projects nila or anything na gagawin nila sa buhay nila that time. For me, kailangan talaga yung thesis sa program natin. Pero hindi yung to the point na ganito kabigat. Sinasabi man ng mga professor natin na wag natin masyadong i-take this na ito lang yung subject natin na sobrang mabigat para sa atin. Pero kasi in reality, ganun yung nangyayari. Ang dami mong kailangang asikasuhin na paper, ang dami mong kailangang taong hagilapin para makapirma, para magka-grade ka. Sa experience ko ngayon, tignan mo, hindi pa ako nakapagpasa nung thesis manuscript for defense. Pero
I asked na kung pwede na ako magpasa na since okay naman na kami. Ngayon tuloy, medyo madedelay kasi nga hindi available yung panel, ganyan. Ayun lang, medyo mabigat lang siya pero I think necessary naman. For me, I think necessary naman talaga yung thesis program sa course kasi kumbaga, dun mo mas na-explore yung isang field and yung mga trends mo sa pag-aaralan mo ngayon. Lalo na communication kami. So, very rampant ngayon yung social media. So, kailangan mapag-aralan namin yung about dun. And I think, yung dapat ma-break is yung stigma na nakakatakot mag-thesis. Kasi, mostly, parang ang dating agad, hala, magti-thesis na tayo, ayokong ganyan kasi ang hirap-hirap. Feeling ko, hindi dapat ganun yung tingin sa thesis kasi, masaya naman siya gawin in a way na may natututunan ka. Pero challenging siya talaga, mabigat. Kasi hindi overnight nagagawa yung thesis. Dapat talaga, pinaghihirapan siya. Parang pag naliligaw ka lang, 'di ba? Para ma-approve yung thesis is dapat pinaghihirapan mo. Hindi yung basta-basta lang kasi hindi siya magiging fruitful, ganun. Hindi siya magiging fulfilling sa pakiramdam. Sa akin, necessary siya. In a way na may natututunan tayo sa mga nagiging respondent natin. Kasi, kumbaga yan yung hindi mo matatakasan pag nag-communication ka talaga. Yung haharap ka sa ibang tao, makikipag-debate ka sa ibang tao, sasabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin. And, siguro, para magbigay ng quote, nag-quote. Pag hindi ka kinakabahan sa ginagawa mo, hindi mo siya gusto, or hindi mo mahal yung ginagawa mo. Yeah, kasi pag masyado kang kampante, putyo-putyo na lang yung lalabas or ipapakita mo. So, it's a good thing na kinakabahan ka when doing a thing. So, I think relevant si thesis kasi mapapalawak pa yung knowledge mo. Nakukuha mo yung opinion ng ibang tao at the same time, nadadagdagan pa yung topic na tingin mo is magiging relevant din sa iba pang tao na pwede na lang palawakin pa in the near future. Ganun. For me kasi, ang thesis, hindi mo siya pwede basta-basta gagawin or unless may enough resources ka bago mo siya kasi yun yung parang napansin namin sa topic nating lahat nung nagdi-defense tayo na sabi, anong problema dyan? Hindi natin siya mahanap. For me kasi, sobrang relevant ng thesis sa buhay natin. Buhay! Hindi kasi, for me kasi mas buhay! Hindi kasi parang mas nahahasa kasi tayo as a curious person. Naku-curious tayo sa mga bagay-bagay. For example, kapag nagdi-debate tayo, nagbibigay tayo opinion, pero walang backup. So for me, sobrang relevant niya lalo na sa mga tao ngayon. And also, advice ko na lang din sa iba na future thesis people. Next sem. Thesis people. Hindi kasi, wala talaga. Ayun. Ayun. For the future researchers, wag po kayong ma-pressure na mag-isip ng topic. Isipin nyo na lang yung kung ano yung gusto nyo. Wag nyong ipilit yung ayaw. Yung parang mag-take na kayo ng risk na gusto nyo tong kunin. Like, kahit mahirap pa kunin yung respondents nyo or participants, kunin nyo. Kasi kung gusto nyo talaga yung topic, madi-defend nyo siya sa panel. Kasi kung ipaglaban nyo. Kung ayaw nyo kasi, mahihirapan kayo. Sa totoo lang I believe na kailangan siya kasi like other programs, may thesis din naman, hindi lang naman sa COM. And I believe na makakatulong kasi to sa innovation din and sa development din. Hindi lang sa media, kundi sa iba't ibang programs din tulad ng sa med, 'di ba? Kailangan din talaga yung thesis. And yun nga, sinasabi nila na sobrang hirap ng thesis. Actually, kung gusto mo talaga yung topic, kung malapit siya sa puso mo, hindi mo may isip na ginagawa mo yon para lang makagraduate or mapasa lang. Kasi malapit siya sa puso mo, so interesado kang gawin. Tapos, sa mga magti-thesis next year or next year, tignan nyo yung thesis as parang equal lang din sa iba yung subject. Huwag nyo titignan yung thesis na parang, eto priority to, na, to the point na napapabayaan na yung ibang subject. Kailangan balance lang lagi. Ayun, kasi yung thesis ay parang ibang subject din naman yan. Kailangan equal yung focus natin sa mga subjects. Sabi nga nila, if you're serious enough and if you're certain enough for it, and then you will pass. If pag hindi, you'll fail. Same as love. Okay, so for our third question, ito ay marami din makaka-relate. At itong pinakamadaling question at the same time mahirap din sagutin. So, syempre sa thesis may mga individuals, meron din mga nagpa-partners. Meron nga rin groups pero sa college karamihan partner tsaka individual.
So, ano ba ang ups and downs sa nararanasan ng mga mag-partners o yung mga nagtitik ng individual sa thesis? Ako, ang mas prefer ko talaga is individual. Para at the end of the day, pag yung may nangyari sa thesis mo, ang sisisi mo lang, sarili mo. Wala nang magiging conflict between sa magiging partner mo. Kasi na-experience ko din yung mga ng research nung senior high school. Hinasa na kami that time na mas okay na mag-umpisa ka muna na ikaw lang muna gumagawa. Para pag nagkaroon na ng grupo, alam mo na kung ano yung magiging role mo dun sa research mo o sa thesis. Mas okay kasi na ma-experience mo muna na mag-isa. Kasi nga, pag grupo agad, parang hindi mo alam kung paano mo gawin yung ibang part ng research o ano. Kasi di ba maraming parts ang ang thesis, maraming parts ang research. So, hatian yan. So, hindi mo na alam paano gagawin yung ibang part. Paano pag nangyari nga na sa college, ikaw na lang mag-isa. So, mas okay talaga na ma-experience mo na ikaw muna para alam mo kung paano mo gagawin bawat part ng thesis and ng research. Na yun yung maganda dun sa individual. Mahirap kasi pag nagkaroon ka ng partner na hindi nagko-contribute. So, puro ikaw na lang. Mag-solo ka na lang. Sa partners, tulungan kayo. Basta, tutulong nga yung bawat isa. Yun ang maganda doon. Kasi pag may kailangan kayo puntahan, at least may kasama ka. Kaysa yung mag-isa ka lang. Ayun lang yung mga advantage ng may partner. Basta ganun naman. For me, kasi I have a partner sa thesis and yung ups, kasi friend din kami ng partner ko sa thesis and then yan, nagkakasundo kami sa pag gumagawa kami together or pag gumagawa kami individually, ganyan. Sa communication, hindi naman mahirap kasi friend nga kami. Nakakapag-bonding din kami outside academic, mga ganyan. And then siguro sa challenge lang sa amin is pag mali kami ng pagkaintindi sa gagawin namin, both sides, ganito pala naintindihan niya, ganito naintindihan ko. So, at the end of the day, magkaiba yung nagawa namin. Hindi siya nag-match sa kung ano yung tama. Pero, eventually, nagagawan din naman namin ng paraan since may tulong din sa thesis advisor namin. Mga ganyan. Pero, in general, okay naman kami ng thesis partner ko. Ako kasi, ang ups namin dalawa is, magkaibigan din naman kami ni, by the way, may partner po ako. So, yung partner ko kasi, tsaka ako, Sino partner? si Chamik, ayun nga. Wow! Hey! Ay, hindi kasi for me, ang ups namin dalawa is, nagkakasundo kami sa gusto naming topic. Like, ayun yung tuwang-tuwa kami. Nung nag-FGD kaming dalawa, natuwa kami doon sa sagot ng mga respondents. Sabi namin, oh my gosh, this is the beauty of thesis. Gano'n! Sobrang tuwa namin, nag-ano kami. Ano kinain na natin? Basta sa sobrang tuwa namin, kumain kami ng hot star chicken. Ay, vlog! Parang natuwa kami sa sagot nila kasi hindi namin ine-expect na, may ganito pa palang mga opinion. So, sabi namin dalawa, nung naglalakad kami sa kalawakan ng Moraita, kahit kasi naglalakad kami, hawak-hawak namin yung mga gamit. Siyempre, baka manakawan nga kami. Nag-uusap kami dalawa, ang ganda ng sagot, parang ang ganda ng ano natin. Parang, nung una kasi, sa totoo lang, sa introduction, medyo nalalabuan kami paano namin siya i-apply. Yun yung downs yan. Nalalabuan kami paano namin ipapakita yung analysis, paano namin ipapakita yung results doon. Tapos, yung advisor po namin, pinarealize namin na hatiin nyo, gawin nyo sa technical, tsaka isang opinion. So, dahil doon, na-come up namin yung mga analysis namin at the end of the day. And doon namin na ano yung mga perceptions nila at iba't iba. Tapos, ayun lang siguro yung downs. Yung hindi ka lang nalilinawan sa simula, yun lang ang downs namin dalawa. In terms of ups and downs sa thesis, may pair din ako, so si Nina yun. Bali, focus ko na lang siya sa, kumbaga yung tandem namin. Tandem, sasayaw. Pero yun nga, ang ups namin siguro, simula pa lang, before namin simulan talaga si thesis, nag-set na kami ng limits na hindi tayo magsa-celebrate hanggat hindi tapos si gantong part. Ganyan. Mostly, yung conversation namin sa GC lang natin magkakaibigan. Tapos, yung chats talaga namin is about thesis lang. Walang anything else na baliwan, ganito, ganyan. Ano yung assignment sa ganito, ganyan. Wala. As in,
yung pag nag-backread sa chat namin, about thesis lang talaga siya. Then, sa downs, siguro personally, pressure daw kay Nina. Hindi, I mean, lang din good pressure naman din kasi syempre, sinong hindi gugustuhin na hindi matapos na maaga, diba? Or unahan mo si deadline. Pero kasi ako parang chill ako or masyadong naging kampante din. Pero, ayun, good pressure siya. Kasi nga, at least, namomotivate din ako na kumilos na rin agad. Kumbaga na, wag akong papetiks-petiks kasi nga, bukod sa may mismong deadline, may isa pang deadline from the advisor. Tapos may isa pa kami deadline for ourselves naman. So, yun yung nakikita kong mga ups and downs when pair kayo or dalawa kayo sa thesis nyo. Ganun. Speaking of good pressure, as a partner ni Ranz, may good pressure din akong nararamdaman. Kasi Ranzel yan eh. Kumbaga, so yun, may good pressure din ako nararamdaman. And yung tiwala ko as partner ni Ranz, sobra-sobra yung tiwala ko kay Ranz. Tapos minsan ako na yung nahihiya na yung sa pacing ko, ganyan. So, siguro yung ups, ayun, parang hindi mahirap ka-partner si Ranz sa thesis. Tapos, parang, wala, may tiwala kami sa isa't isa, ganon. Tapos, yung downs, yung pagka-cram natin. Kasi, yun, kami yung, siguro ups na rin siya, or part na rin siya ng ups, kasi, partner, kapart na rin siya ng ups, kasi pag, nagka-cram kami ni Ranz, alam namin na matatapos namin siya. Kasi parang namomotivate kami dun sa deadline. Kaya kahit na, okay, ilang days na lang. Although masistress kami, yun yung downs, part ng downs. Pero yung ups na yun, parang tiwala kami na kahit ikakram namin to, okay pa rin siya. Ayun. Ayun. So, ako naman, since partner ko si Queenie, yung up siguro. 'Di ba sabi kasi nila, parang pag thesis, wag mong pipiliin yung kaibigan mo kasi mag-aaway lang kayo. Kaya actually, nagdalawang isip ako kung ipa-partner ko ba to si Queenie kasi close kami, like since first year. So, sabi ko, hala, baka mag-away kami, baka end of the friendship na ang thesis, ganon. Pero thankfully, walang nasirang friendship dahil sa thesis. So, Actually, believe mali. lang yun. Parang isa yun siya sa misconception ng thesis. Depende na rin. For me, add ko lang din yun sa friendship. Depende na lang din sa inyong magkaibigan paano nyo i-handle yung work nyo and balance and life. Set kayo ng boundaries na, okay, dito tropa tayo, pero pagdating sa thesis, professional mode tayo, ganon. Correct. Tsaka ayun, yung good kasi din nun, parang mas napag-aaralan mo yung work ethics mo, kung paano ka mag-work na with a friend and yung kung paano mo nasiset yung boundaries mo sa pag-work. Kasi kaibigan mo yun, mostly comfortable ka na dapat, ay kahit ganito ko lang tapusin, okay na yan. Kasi kaibigan ko, maintindihan naman ako. Pero alam mo yun, parang merong balance between friendship and work ethics. Tsaka dapat may respect ka rin dun sa partner mo, friend mo man or hindi. Kasi parehas yung, dugot pawis yung thesis. Kumbaga, hindi pwedeng one-sided lang yung, yung effort. Ganun siya. Kasi thesis yan eh. Tsaka, parang ever since, subok na yung pag-clutch namin ni Queenie. Which is, hindi po namin ina-advise sa lahat. Dahil very unhealthy ang pagkakram. Pero sa amin, in fairness, nag-work naman siya na from FGD to hanggang final paper nag-work siya. And malaking tulong din yung thesis advisor talaga, yung pagiging hands-on. Kasi mas napupush kayo na, dapat ganito, tapos na yan, ganyan. Ang downs naman siguro sa part ko lang, pag nagsabay-sabay na yung work or yung org responsibilities tsaka thesis. Pero dapat alam mo yung time management. Parang kumbaga nag-commit ka sa lahat ng yon. Dapat panindigan mo rin lahat ng yon. Mag-offer ka ng time para sa lahat. Tsaka make sure mo na wala kang napapabayaan doon sa priorities na pinasok mo. Ayun, kumbaga pag pinasok mo na, panindigan mo na. Ganon. Oo. Ayan, ako sana marami tayong natutunan at nalaman about sa thesis na ano ba yung mga misconception at hindi naman talaga dapat natin na iniisip palagi. Masaya kaya mag-thesis at some point. 'Di ba at some point, no? And yun, maraming salamat niya sa pakikinig at sana marami kayong natutunan sa ating podcast for today. And again, this is
Anong title? Maraming salamat.